Tulungan si DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang apela ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko sa gitna ng mga lumulutang na anomalya sa multi-million peso projects ng DPWH. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Andito po ang Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na nasa kasalukuyan. Matamla yung palakpak kasi DPWH. Kaya yan ang pabirong hirit ni Pangulong Bongbong Marcos nang ipakilala si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga magsasaka sa San Fernando, Pampanga. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, sinabi ng Pangulo na makaaasa ang publiko na nakatuon ang pamahalaan sa paglilingkod ng tapat at pagtutuwid sa proseso na nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang ayusin. Pero siguro sa pagkakilala natin sa ating sekretary, kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Pagmasdan ninyo, tulungan niyo po siya. Dahil marami siyang kailangan gawin. Sinabi ito ng Pangulo ng pangunahan ng pamamahagi ng 520 land titles sa beneficiaries mula sa iba't ibang rehiyon sa ilalim ng Handog Titulo Program. May mga titulo, may mga patent na po. Yung isang nakatanggap ng titulo, binulong sa akin, 33 years na raw niya inaantay. Kaya ayan, 33 years na raw inaantay. O di na niyo kailangan mag-antay pa. Una sa lahat, nais kong iparating ang taus-puso kong pasasalamat sa inyong lahat. Sa ating mga magsasaka at manggagawa na patuloy na nagsusumikap para sa isang masaganang bukas. Sa araw-araw ninyong hirap at pagod sa pagsasaka, pagtatrabaho at pagtataguyod sa inyong mga pamilya, nandito ang gobyerno para suportahan at alalayan kayo. Layo nitong matiyak ang food security sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka. At ang bili ng Pangulo sa kanila? Gawin ninyong produktibo ang inyong lupain. Gamitin ito ng tama para sa bawat pamilyang Pilipino, para sa ating mga komunidad, at para sa kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Kakabit pa rin ng food security, sunod na pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Rice Processing System o RPS-2 project na layong mapabilis ang pagpoproseso at pagpapatuyo ng bigas. Doon, sinalubong naman at nakasamang mag-ikot ni PBBM si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nagkaroon din ng maikling dialogo ang Pangulo sa mga magsasaka sa lugar. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga aktibidad ng Pangulo at iba pang issue sa pamahalaan kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, bakit isinama ni PBBM itong si DPWH Secretary Vince doon sa kanyang pagbisita dyan sa Pampanga? Actually, Pops Ray, sa mga ganyang event, marami talagang sumasama ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulo. Kanina hindi lang si Secretary Vince, nandoon din si Secretary Lotilla ng DENR para dun sa mga ipinamahaging titulo. And si Secretary Rex Gatchalian kasi namigay din sila ng tulong, assistance, 10,000 pesos from DSWD. Pero we're thinking kasi, dahil post-harvest yung mga pinag-uusapan tungkol sa mga magsasaka. So may mga ilang proyekto din kasi yung mga farm to markets, yung other projects na posible nga natatalakay kapag nagkakaroon ng pakikipagpulong doon sa mga lokal na pamahalaan. Pero Paps, yung biro ni BBM, nagulat tayo, no? Kasi matamlay daw. Matamlay sa kanya nagmula kasi parang pinapakilala lang naman niya yung mga kasama niyang gabinete and then biglang nagbiro. Mukhang may laman, ano? Mukhang may pinapasarangan pa. Julie, tungkol naman sa flood control issue, ang Office of the Ombudsman pinatawan na ng preventive suspension yung higit 100 DPWH personnel sa anomalya. Para saan daw ba yung pagsuspindi sa kanila? Actually, Pops, 16 yung pinatawan ng preventive suspension ng ombudsman. Nag-ugat naman yan doon sa complaint ni Secretary Dizon at saka ng Commission on Audit para doon sa more than 300 million na proyekto sa Plaridel, sa Bukawi at saka sa Pandibulacan. Mga ghost project yan, Pops. So yung dahilan kung bakit nga sila sinuspinde, para hindi daw ma-impluwensyahan yung isinasagawang investigasyon at saka matiyak yung accountability nang hindi nahaharang o walang mga obstruction kasi kapag ka nga naman nakaupo pa, lagit-laging nandyan yung usapin na baka naiimpluwensyahan, na baka
pinapaboran yung kanilang mga katrabaho doon sa DPWH. Julie, si Vice President Sara Duterte naman may pahayag na bakit daw hindi ipakidnap si Congressman Zaldico sa Amerika para maiharap dito sa mga hearing ng Senado. Ano bang exact na sagot ng Malacanang dito, ng palasyo? Ito pa siya, basahin ko, no? Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ipakidnap si Zaldico, tatak kriminal yan. Okay. Ang sabi ni Yusek Claire, mali daw yung ganyang advice mula mismo sa Vice Presidente. Hindi daw dapat nga, nasasabi ng Vice Presidente yung gano'n, ang sabi niya, tatak kriminal. Ipakidnap, ano? Oo. Okay, Julie, duda rin daw si VP Sara sa mga aksyon ni PBBM tungkol sa katiwalian. Anong reaksyon dito ng Malacanang? Ang sabi din ni Castro kanina, Pops Jay, wag daw kakalimutan na kanino daw ba nag-ugat nga itong mga investigasyon. Hindi ba si Pangulong Bongbong Marcos nga daw yung nag-initiate. And kung sinasabi daw na mabagal, pinagdudahan, ang dahilan daw kung bakit mabagal, dahil gusto daw ng Pangulo na merong proseso, merong investigasyon. Inulit ni Yusek Claire yung sinasabi niya nung nakaraan na parang ayaw niya yung EJK o Tokhang style na bigla lang magtuturo ng walang due process. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.